Bobo ka, alam mo yon ha? Ang sabi ko sa'yo, kunin mo yung berde kong damit. Yun ang ilagay mo sa bag ko. Tanga ka talagang utusan kahit kailan. Kulay berde ba para sa'yo to, ha? Pati ba namang kulay wala kang alam? Ano nang nangyari sa buhay mo, ha? Siguro stress na sa iyong pamilya mo. Tangina, kung magkakaroon lang din naman ako ng kasama sa bahay na tulad mo, mas mabuting mamatay na lang talaga. Kaya siguro yung asawa mo tumalo na lang sa bangka dahil iniisip niyang nakakasawang magkaroon ng asawa na gaya mo. Kung kinain man siya ng mga isda sa laot, baka mas masaya pa yun kaysa magtiis na magkaroon ng asawa na kasing bobo mong hayop ka. Nanggigigil ako sa kabobohan mo. Nanginginig tong kamao ko. Pasensya ka na talaga, kuya. Hindi ko napansin na iba yung nakuha ko Huwag mo naman na sanang banggitin ang asawa ko. Matagal na siyang wala. Pinipilit ko na nga lang maging abala sa buhay para hindi ko maalala. Paanong hindi ko ipapaalala sa'yo? Palagi mo akong ginagalit. Ewan ko ba, buti na lang nawala yung asawa mo sa laot. Naiwas siya sa buhay na meron kayo ngayon. Nakakagigil ang katangahan mong buwisit ka. Lumayas ka nga sa harapan ko. Huwag na huwag ka nang babalik dito sa bahay ko. Ang pagkakaroon ng isang masamang ugali na amo ay tila isang malaking balakid sa sinuman. Dahil sila ang klase ng mga tao na mas inuuna ang pera kaysa sa kapakanan ng kanilang mga tao. Ganon ang dinanas ni Nilda at ng asawa niyang si Roy. Dahil dito, kusaring sisingilin ng langit ang sinumang taong nanlalamang at nang mamaliit ng iba. Ano kaya ang kahahantungan ng buhay ng isang taong may maitim na budhi? Makakaya bang bayaran ng pera kapag tadhana na ang naningil? O magkakaroon ng pagsisisi kung kailan huli na ang lahat? Nakausap ko na nga si Kuya Raymond. Ang sabi niya, pwede naman daw ako dun sa isa niyang bangka. Magiging pasahero muna kasi hindi pa naman ako nakakakuha ng ID sa BFAR. Alam mo, kinakabahan talaga ako sa mga ganyan Delikado yung mga ganyan kapag sa laot. Baka naman mapano ka dun. Hindi naman yun, asawa ko. Depende naman kasi yun sa sinasamahan ng bangka. O bakit naman si Chris? Ilang dekada na yung mangingisda. Saka yan, yung asawa at anak ni Connie. Di ba mga mangingisda yung mga yon? Kada uuwi sila galing laot, ang lalaki ng party nila. Nung nakaraan, magkano yun? Nasa 40K ata yung party nila. Mas maganda naman yung ganun, di ba? Paano kung makahuli pa ako ng malaking isda? Di bawi na tayo nun? Bayad ng mga utang tapos may panggastos dito sa bahay. Malaki naman yung bangka ni Kuya Raymond Buti nga, maisasama pa ako. Basta mag-iingat ka ha. Alam mo naman ako kung ano-ano na lang ang ino-overthink ko. Natatakot kasi ako lalo na kapag nakakarinig ako ng mga nawawala sa laot. Iniisip ko pa lang, kinakabahan na ako. Hindi yan. Alam naman ng mga kasama kong ginagawa nila Ipagdasal mo na lang ako palagi na makauwi ng ligtas at maraming huli. Para naman sa atin tong ginagawa ko. Kahit na hindi ako sang-ayon sa gusto ng asawa ko, pinayagan ko pa rin siya. Noong unang beses na umalis siya para pumalaot, labis ang kaba ko. Wala naman akong balita na nakukuha sa kanya at ang sabi niya, halos 2 linggo ang aabuti nila roon. Kapag kinakausap ko naman si Kuya Raymond, sinasabi niyang maayos naman ang lagay ni na Roy. Ito lang kasi ang unang beses na magkakalayo kami ng ganito ng asawa ko. Ang mga napapasukan niyang trabaho ay yung malalapit lang. 8 ang anak namin at 1 pa lang ang nagtatrabaho. Kaya talagang kailangan naming magsumikap. Lalo na at lahat sila ay nag-aaral. Noong inalok ni Kuya Raymond si Roy na sumama sa bangka nila, agad na pumayag ang asawa ko dahil marami siyang kakilala na malaki talaga ang kinikita. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, nakauwi na rin siya ng ligtas. Asawa ko, gising ka ba? Oh, nakauwi ka na pala. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Bukas pa yung partihan ng kita namin Kasi binibenta pa yung mga isda. Pero may dala ako dyang pusit at gulyasan. Sige,
Sandali lang lilinisin ko para mailuto ko. Kumain ka na ba? Basa ka oh. Maligo ka kaya muna. May ulam ba tayo? May sardinas pa naman diyang naiwan. Pero sandali, mamadaliin ko na lang magluto ng ulam para makakain ka na. Ayos lang naman pala sumama sa laot. Nakakatakot lang talaga nung una dahil talagang wala kang makikita kundi malawak na karagatan. Tapos ang tataas ng alon. Pero yung mga kasama ko sanay na sanay. Sa susunod na buwan daw baka pwede na ako maging opisyal dun sa bangka ni Kuya Raymond. Basta makakuha ng ID sa BFAR. Nakausap na ako ni Kuya Raymond. Basta raw makitaan niyang masipag ako, talagang kukunin niya ako. Ay, mabuti naman. Alam mo ba, wala akong ibang ginawa kundi ang kabahan. Salamat naman sa Diyos at nakauwi kayo ng ligtas. Sige na, maligo ka na muna. Mag-aasikaso ako ng lulutuin para makakain ka na. Alam ko na mismo na ang luto ko. Noong mga panahon na yon, Lola Telang, talaga pong naging maayos ang asawa ko. Minsan, lumalagpas pa sila ng 2 linggo pero nakakabalita naman ako sa kanila at alam ko na maayos ang kalagayan nila. Kinakabahan lang ako kapag alam kong may paparating na bagyo pagkatapos ay wala pa sila. Halos 3 buwan din na naging maglalaot si Roy. Hindi naman ganun kalaki ang nauuwi niya, lalo na minsan kapag wala siyang masyadong huli. Pero sapat naman yon para sa pamilya namin. Kapag naman nag-uuwi siya ng isda, matagal din namin yung nauulam. Hanggang sa isang araw, lumapit ako kay Kuya Raymond noong kinailangan ko ng trabaho. Dahil nga gusto kong kahit na paano makatulong sa asawa ko. Bukas balik ka rito. Wala si Mrs. Umalis sila. Siya kasi yung may alam ng trabaho na yun eh. Saka siya talaga yung gustong makakilala ng mga tao niya. Alam mo na, ako dito lang sa bahay sumusuporta sa mga gusto niyang gawin. Sige kuya, sana makapasok ako. Kumusta naman pala si Roy sa laot? Okay naman sila doon. Saka baka sa susunod na araw uuwi na sila. Babalikan lang nila yung payaw tapos uuwi na sila. Balita ko, daming huli ng mister mo ah. Laking may uuwi nun sa inyo. Buti kahit na paano masipag din yun. Balita ko nga, halos hindi na siya nagpapahinga para lang makarami ng mahuhuli. May bali naman siya, kuya. Kahit na, hindi naman ganun kalaki ang binali niya sa akin eh. 1,000 lang naman yun. Ang dali lang nung mabawi. Nung last na uwi niya, magkano ba naman parte niya? 5,000, di ba? Alam mo, kapag naging official na siya sa bangka ko, mas malaki pa makukuha niya. Yun na nga, kuya. Kapag nakapagpalista na siya tapos may ID na rin. Kaya salamat sa pagtulong mo sa amin. Di ko nga siya mapakuha ng ID ngayon dahil dun siya sa bagong bangka ipapasabay. Kasi nga puno na yung mga tao ko dun sa sinasamahan niya. Hindi pwedeng sobra eh. At ako naman ang mananagot nun sa batas. Pasahero lang siya dun sa bangka ko na yun. Dahil nga sabi niya kailangan niya talaga. Saka naaawa naman ako sa pamilya niyo. Pero hayaan mo, patapos naman na yung bago kong bangka. Mas malaki na magiging parte niya doon. Pwede na siyang kumita ng 20K sa isang laot lang. O kung marami pang huli, di ba baka umabot pa siya ng 40K. Yun nga po ang sabi niya sa akin. Yung si Totoy nga raw po, 40K ang parte tuwing naglalaot. Sana nga po gano'n na rin para naman makaluwag-luwag na kami. Kaya nga gusto ko na rin mag-apply ng trabaho ngayon dahil yung kita niya hindi pa talaga sapat. Ang dami rin kasi naming anak eh. Oo, akong bahala sa inyo. Para saan pa na magkakakilala tayo rito? Tayo lang naman na magtutulungan. Basta bukas, siguro mga 2:00 ka bumalik para makausap mo ang asawa ko. Pero sasabihan ko naman na siya. Medyo maigpit kasi dun sa bigasan dahil yung isa naming ipinasok, gumawa ng kalukuhan. Pero alam ko naman na hindi ka gagawa ng kalukuhan dahil mabait ka naman. Mabait si Kuya Raymond. Yun ang pagkakakilala namin sa kanya, pero may ibang tao na nagsasabi na mapagsamantala nga raw siya sa mga tauhan niya, lalo na kapag partehan na. Madalas na malaki ang kinukuha niya. Pero base naman sa asawa ko, kung anong usapan nila, ganun din ang nakukuha niyang parte. Nagkaroon ako ng trabaho nung naipasok ako ng asawa ni Kuya Raymond sa bigasan na pag-aari nila. Malaking tulong yon para sa pamilya ko.
Isang araw, bago pumalaot ang asawa ko, sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Asawa ko, nalaban ba yung mga panlaot ko? Nakatupi na rin yun, andun na sa balde na dala mo. Mamayang madaling araw na ba kayo papalaot? Hindi pa, sa susunod na araw pa. Hindi pa kasi kami nakakapagkarga ng yelo. Hindi natuloy yung kagabi kasi nga naglinis pa kami ng bangka. Ah, sige. Sakto kasi bala kong bilhin yung binibenta ni Kuya Mike na kapote. Maganda raw yun eh. Pansin ko kasi na nasira yung kapote mo. Bakit di mo naman sinabi sa akin? Kung hindi ko pa niligpit yung mga gamit mo, hindi ko pa makikita. Kapag mga gano'n na kailangan mo sa laot, bumili ka na agad. Hindi yung binibigay mo agad sa akin lahat ng pera mo. Magagamit pa rin naman yun kahit paano. Hindi naman ganun kalaki ang punit nun. Saka sa bandang baba naman yun. Kahit na, halata pa rin na mababasa ka kapag yun ang suot mo. Kapag gano'n na magagamit mo naman, sabihin mo sa akin para makabili tayo. Huwag mo rin masyadong tipirin ang sarili mo. Para din naman yun sa'yo eh. Alam ko naman na maingat ka kaya tatagal din yung kapote na yun. Wala naman kasi yun, pero sige, kung may makukuha ka na mas murang kapote. Ay, oo nga pala, kumusta ka naman dun sa trabaho mo? Ayos naman ako. Mabait din pati si Ate Lengleng. Para ring hindi ako iba sa kanila. Kahit yung mga kasama ko ang babait nila. Yung dalawa ron, mangingisda rin yung mga asawa nila. Doon daw sa kabilang bangka ni Kuya Raymond, hindi mo kasama. Buti naman maayos ka doon. Kapag sakali na tapos na yung bangka na sasampahan ko, kahit wag ka na muna magtrabaho, ako na lang ang susustento sa pamilya natin. Hindi ka rin kasi sanay magtrabaho eh. Hindi naman pwede na sa'yo lang ako aasa. Lalo na't ang dami kaya nating anak. Dapat nagtutulungan tayo, di ba? Para din naman to sa pamilya natin. Hindi na. Kapag hindi na ako pasahero, ang sabi sa akin ni Kuya Raymond, malaki na nga ang kikitain ko. Sa susunod na buwan, tapos na raw yung bangka. Siguro kapag naging maganda na ang hatian namin, kahit huwag ka na magtrabaho, siguro tuloy mo na lang yung gusto mo na pagbebenta ng mga damit. Mas maganda siguro kapag ganun, di ba? Para hindi ka rin mahirapan. Ang daming plano na sinabi ng asawa ko. Mga plano na talaga niya noon pa bago siya pumalaot. Ilang araw pa ang nagpatuloy. Akala ko'y maayos na talaga ang lahat hanggang sa nabalitaan ko nga na may paparating na bagyo. Dahil din sa balita na yon, nagsiuwian ang ilang mangingisda. Hindi raw sila pwedeng tumuloy sa laot dahil baka masalubong pa nila ang bagyo at mapahamak pa sila. Pero ang bangka ng asawa ko, wala pa. Kahit yung mga kasamahan niya, hindi pa rin nakakauwi. Kaya nagpunta ako sa bahay ni na Kuya Raymond at nagbabaka sakali na makakuha ng balita kung kailan niya pa uuwiin ang mga tao niya na nasa laot. Huwag ka mag-alala, hindi naman mapapahamak ang asawa mo. Para namang sinabi mo na hindi ako nag-aalaga ng mga tao ko. Hindi lang naman mag-isa ang asawa mo na hindi pa nakakauwi. Marami sila doon. At hindi rin naman ako papayag na mapahamak sila. Dahil kapag nawala sila, ibig sabihin mawawala rin yung bangka ko. Kung alam mo lang kung gaano kamahal magpagawa ng bangka. Hindi mo naman maaalis sa akin na mag-alala sa asawa ko, kuya. Alam mo naman sa laot. Tapos super typhoon pa raw ang parating. Nakakatakot. Kasi yung mga kapitbahay namin, umuwi na yung mga asawa nila eh. May isa pa nga doon kalalaot lang nila pero pinauwi na sila. Baka naman pwedeng pauwiin mo na yung bangka ng asawa ko. Hindi naman pwedeng ganun lang yung kadali. Hindi mo kasi alam kung ano malulugi naman sa akin kung wala silang iuuwi na isda. Hindi naman matutuloy ang bagyo na yan eh. Minsan nga sinasabi sa balita na uulan pero hindi naman umuulan. Kaya wala yung bagyo na yan. Baka matunaw din yan. Huwag kang mag-alala dahil baka maging pampamalas ka lang eh. Imbis na makakuha sila ng maraming isda, mawala pa dahil sa'yo. Malas sa negosyo yung ginagawa mong ganyan. Perwisyo ka rin eh. Kung matutunaw yun, sana hindi nagsiuwian yung ibang mangingisda, di ba? Yung asawa nga ng kapitbahay namin, isang araw pa lang daw silang umaalis, bumalik na agad sila. Kasi nga, alam nilang delikado pumalaot. Hindi lang naman asawa mo ang nasa bangka. Ano mo hindi mo maintindihan doon? Kapag dumating ang bagyo, pwede naman silang pumunta sa kabilang isla. Ganun lang yun. Kahit kaninong mangingisda ka magtanong, alam na nila yan.
Saka magaling yung mga kapitan ng bangka ko. Alam nila ang gagawin kapag parating na ang bagyo. Kahit na anong pilit ko kay Kuya Raymond, ayaw niyang makinig sa akin. Pinagpipilitan niya na mas alam niya ang ginagawa niya kaysa sa gusto kong mangyari. Kinabukasan, may nakausap akong kapitbahay namin na may asawang maglalaot din. Ilang taon na siyang mangingisda, kaya alam daw nila na kapag may bagyo, dapat ay pinapauwi na ang mga nasa dagat. May radyo naman daw doon na nagsasabi sa kanila. Madalas daw mas nauuna pa silang makaalam kung may paparating na bagyo o kung malakas talaga yon, kaya kahit wala pang balita, pinapauwi na sila. Pero minsan daw ay depende yon sa may-ari ng bangka. Dahil meron daw na mga katulad ni Kuya Raymond na hanggat wala pang bagyo, wala ring karapatan na umuwi. Mas malaki raw kasi ang bangka ni Kuya Raymond at mas marami silang isda na hinuhuli, kaya madalas sa kanila ang huling bangka na umuuwi. Dati raw siyang sumasampa sa bangka ni Kuya Raymond, pero minsan na siyang kamuntikan mawala sa laot dahil nga ayaw pang magpauwi ni Kuya Raymond kahit na ang lakas na ng alon. Ang dami rin niyang sinabi sa akin. May naikwento pa siya na ilan na rin ng bangka na nasampahan niya at sa kasamaang palad ay mayroon daw talagang mga mangingisda na nawawala sa laot. Sa totoo lang, ayoko nang makipag-usap tungkol sa mga ganoong bagay, pero ang sabi nila sa akin, kung mangingisda raw ang asawa ko, dapat ay handa rin ako sa mga ganoong balita. Dahil kapag nasa laot na sila, wala silang kasiguraduhan kung makakauwi pa ba sila sa pamilya nila o tuluyan silang mawawala sa lawak ng dagat. Naku, Diyos ko po, sana naman walang mangyaring masama sa asawa ko. Hindi ba? Pwede naman silang sumilong sa ibang bayan kung saan sila aabutan ng bagyo. Sana ganun na lang ang gawin nila, no? Kung saan man sila abutan ng bagyo, wag na lang nilang piliting tumuloy sa laot. Iba pa naman ang bagyo na to. Dito pa sa atin ang tama. Ay, kinakabahan talaga ako. Kahit na hindi pa naman dumarating ang bagyo o wala pang pinapakitang senyales ang langit, hindi talaga ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos kaiisip sa asawa ko. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ulit ako sa bahay ni na Kuya Raymond. Alam ko naman na nakukulitan na siya sa akin, pero yun lang din naman ang alam kong paraan. Wala naman kasi akong paraan para makausap ang asawa ko. Ikaw lang din naman yung nag-iisang tao na alam ko may komunikasyon sa kanila kahit na nasa laot sila. Kaya nga sa'yo ko lumalapit at humihingi ng tulong, kuya. Ang kulit mo talaga, no? Bakit ba hindi mo maintindihan na mas alam ko ang ginagawa ko? 3 bangka ang pag-aari ko. Kahit na isang beses walang nawala sa mga tauhan ko. Kahit na dumaan pa ang kung ano-anong bagyo na yan, nakakauwi sila ng ligtas. Bakit mo kasi pinasama ang asawa mo kung takot ka naman pala? Sana doon na lang siya sa bahay niya nang pare-pareho kayong mga mamatay sa gutom. Parang lumalabas ngayon wala akong alam sa negosyo ko ah. Bago sumama ang asawa mo sa bangka ko, alam na niya ang pwede mangyari sa kanya sa laot. Ito talaga ang isa sa iniisip ko noon eh. Kaya ayoko ipasama yon. Parang ayaw mong mahiwalay sa yung asawa mo. Ang inaalala ko lang kasi kuya yung kalagayan nila. Nag-overthink na kasi ako eh. Hindi mo naman ako masisisi. Unang beses ng asawa ko sa ganito. Tapos nakakatakot din yung mga balita na naririnig ko na talagang malakas na bagyo to. Paano kung bigla na lang tumaob ang bangka nila, di ba? Ilang pamilyang mawawalan kung sakali man. Ay, bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Ayokong kinukulit ako. Sa susunod, kung takot ka pala, huwag mo na ipasama ang asawa mo. Pagbalik nila rito, hindi ko na yung pasasampay sa bangka ko. Maghanap kayo ng pwede niya samahan. Ewan ko na lang kung may tutulong pa sa inyo. Hindi na lang kayo magpasalamat. Alam mo ba kung ilang tao ang lumalapit sa akin para lang makasampa sa bangka ko, pero hindi ko pinapayagan? Tapos yung asawa mo, isang beses lang nakiusap sa akin dahil nga kailangan niya magpalamo ng sandamukal na mga anak nyo. Kaya pinayagan ko siya. Ganun kadali. Tapos hindi ka man lang magpasalamat sa akin? Kung hindi ka ba naman buwisit, di ba? Hindi ko nadaan sa pakiusapan si Kuya Raymond.
Sa tuwing kakausapin ko siya, galit na galit siya sa akin. Palagi ko raw kasi siyang pinapangunahan na mas alam niya ang ginagawa niya dahil matagal na siyang humahawak ng mga mangingisda. Alam niya kung kailan sila pwedeng pumalaot o kailan sila pwedeng umuwi. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Nabalitaan ko na yung 2 bangka ni Kuya Raymond ay umuwi na, habang yung sa sinasakyan ng asawa ko, hindi raw nila makita kung nasaan. Sinubukan daw kausapin sa radyo na dala nila, pero walang sumasagot. Malakas ang alon. Sobrang lakas ng bagyo na umabot pa sa puntong pati bubong namin ay natanggal. Maging ang pagtaas ng tubig ay mabilis din, kaya pinasok ang bahay namin. Para kaming mga basang sisiw. Na-rescue naman kami at dinala sa evacuation center. Noong mga panahong yun, wala akong tigil sa pagdarasal, lalo na para sa kalagayan ng asawa ko. Ilang araw din bago tumigil ang bagyo. Ubos ang lahat sa amin dahil sira ang bahay namin, nabasa pa ng baha lahat ng aming gamit. Pagkabalik namin sa bahay, may mga kapitbahay naman kaming tumulong para kahit paano malagyan ng trapal ang parte ng bahay naming natanggalan ng bubong. Medyo umaambon-ambon pa kasi nung mga panahon na yon. Ang mga anak ko naman ang nagtulong-tulong para malinisan ang bahay naming puro putik. Dito muna kayo. Bantayan mo muna mga kapatid mo, Kiana. Bakit ma? Saan naman po kayo pupunta? Huwag na muna po kayong umalis. Baka mamaya mapano pa kayo dyan sa labas. Pupuntahan ko lang si Kuya Raymond. Kailangan natin magkaroon ng balita tungkol sa tatay nyo. Dito muna kayo ha. Yung mga kapatid mo, huwag mong palalabasin. Babalik din ako kapag nakausap ko na siya. Naiiyak na ako pero kailangan kong tatagan ang loob ko. Grabe ang dilubyong ito dahil wala na talagang kahit anong natira sa amin. Pero hindi na yon ang inaalala ko. Kahit nasira na lahat ng gamit namin, basta umuwi lang ng ligtas ang asawa ko. Ang mahalaga sa akin ay ang buhay ni Roy. Dahil ang bahay namin, ang mga gamit na nasira, pwede pang mapalitan. Pero hindi ko kakayanin na mawalan ng minamahal sa buhay. Na mawalan ng katuwang na magpalaki sa mga anak namin. Halos 2 oras din akong nasa labas ng bahay ni na Kuya Raymond bago niya ako nilabas. Galit pa siya nung mga panahon na yon dahil naistorbo ko ang tulog niya. Hindi ko rin naman alam na tulog siya noon dahil halos lahat ng tao sa paligid namin ay nagkakagulo na dahil sa bagyo. Dagdag pa ang pamilya rin ng mga mangingisda na hindi pa nakakauwi. Kuya, ano na pong balita doon sa sinasakyang bangka ng asawa ko? Ano na pong nangyari sa kanila? Makakauwi na po ba sila? Mga kailan po kaya? Maghintay ka na lang. Nakausap ko na yung kapitan ng bangka. Nandun sila napadpad sa Infanta Pangasinan dahil hindi pwedeng masira ang bangka ko. Ang mahal magpagawa nun. Maayos naman sila, kuya. May natutuluyan naman sila doon. May nakakain naman sila, no? Siguro naman tinutulungan sila ng mga taong nakapaligid doon. Kailan kaya sila pwedeng makauwi? Ang dami-dami mong tanong. Umuwi ka na nga lang doon sa inyo at bukas pumasok ka sa trabaho. Pinapasahod ka namin, puro ka absent. Kapag ako nainis, tatanggalin talaga kita eh. Ewan ko na lang kung mabuhay mo yung 8 mong anak. Wala na nga kayong malamon kung ano-ano pang ginagawa mo. Kapag sinabi ko na nasa kabilang lugar sila, ibig sabihin nun maayos sila doon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw ang pumunta doon para masiguro mong maayos ang asawa mo. Hindi ko sa obligasyon para araw-arawin mo kung puntahan sa bahay ko. Pero maayos naman po ang asawa ko, di ba? Kailan po kaya sila makakauwi? Baka naman pwede mong makausap yung kapitan ng bangka na umuwi na sila. Kasi nag-aalala ko sa asawa ko. Anong akala mo, napaka-importante mo para sundin kung sinasabi mo? Na kapag gusto mong umuwi ang asawa mo, pauuwiin ko lahat ng tao ko para lang mapanatag ka? Tanga ka talaga eh, no? Buti sana kung ikaw magbabayad ng mga malulugi sa akin eh. Hindi lang asawa mo ang sakay ng bangka ko. Hindi lang pamilya nyo ang binubuhay ng mga isda na mahuhuli sa laot.
Itong ayaw ko sa lahat eh. Yung kapag may isang tao kong tinulungan, tapos aakalain na pwede ko silang paboran palagi. Kasi naman po may bagyo. Hindi naman ako humihingi ng pabor para lang sa akin. Para din naman yun sa pamilya ng mga mangingisda na kasama ng asawa ko, di ba? Baka naman po pwede nyo na silang pabalikin. Basta kapag naging kalmado na yung alon, baka pwede na rin silang agad makauwi, ano? At kung sino kayang pwedeng makausap doon, para sana makibalita din ako sa asawa ko. Huwag ka na nga puro tanong. Inistorbo mo na nga ang tulog ko, wala ka pang ibang ginawa kundi magtanong sa akin. Alam mo bang nakakainit ka ng ulo? Wala naman akong ibang tinatanong kundi tungkol lang sa asawa ko. Gusto ko lang malaman na maayos siyang makakauwi sa amin. Yun lang naman ang sasagutin mo, kuya. Kahit nga mga anak ko nag-aalala sa kalagayan ng tatay nila eh. Paano pa kaya yung ibang pamilya ng mga nakasakay sa bangka, di ba? Alam mo kung ano nakakapagpainis sa akin? Yung mga tao na tanga kausap. Kapag bagong gising ako, ayaw na ayaw ko yung kinukulit ako sa paulit-ulit na tanong. Kapag sinabi ko na kung anong alam ko, yun na yun. Kaya sa susunod, huwag kang pupunta sa bahay ko, guguluhin mo ko para sa walang kwentang bagay, ha? Kasi sa totoo lang, hindi mo gugustuhin na mainis ako dahil hindi mo ko kilala kapag galit ako. Buisit ka. Bahala ka nga dyan. Hindi niya sinagot ang mga tanong ko. Pumasok siya sa loob ng bahay nila, habang ako naman bumalik sa bahay para maglinis. Hindi pa rin maayos ang isip ko dahil hindi ako makakampante hanggat hindi ko alam kung anong nangyayari sa asawa ko. Hanggang sa nabalitaan ko na may 3 mangingisda raw na nawawala doon sa bangka na sinakyan ng asawa ko. Halos manginig ang buo kong katawan noong nabalitaan ko yun. Ayokong isipin na kasama ang asawa ko sa nawawala, pero ang sabi ng isang mangingisda rin, isang pasahero ang isa sa mga nawala. Sa pagkakaalam ko, 2 pasahero ang nasa bangka ni Kuya Raymond at isa doon ang asawa ko. Hindi pa kumpirmado kung sino raw ba dahil hindi rin nila kilala. Wala pa rin silang nakakausap na tao sa bangka ni Kuya Raymond. Gawa nga na nasira ang radyo ng mga yun. Hanggang sa kinabukasan, bumalik na naman ako sa bahay ni na Kuya Raymond. Tangina, ano bang problema mo, ha? Pabalik-balik ka rito sa bahay ko. Ako ang iniistorbo mo. Hindi po kasi ako mapakali, kuya. Nabalitaan ko kasi na may nawawala raw na isang pasahero dun sa bangka mo. Hindi naman yun ang asawa ko, di ba? Sige na, para lang mapanatag ang kalooban ko. Gusto kong malaman na hindi yun ang asawa ko. Hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos kakaisip ko sa asawa ko. Kahit nasabihin mo lang sa akin na hindi siya yun. Pangako, hindi na ako mangungulit sa'yo. Hindi ko alam. Kung asawa mo man yun o hindi, wala akong pakialam. Isa pa, ganun talaga ang buhay. Kung mawawala sa laot, baka yun na talaga ang kapalaran niya. Hindi ko naman yung kontrolado eh. Saka normal na sa mga mangingisda ang nawawala sa laot. Sa dagat sila nagtrabaho eh. Malamang doon din sila mamamatay, di ba? Hindi naman pwedeng hindi mo alam. Mga tao mo sila. Nakakausap mo sila. Alam mo kung sino yung nawawala. Ang sabi nga nila may komunikasyon kayo, di ba? Para naman mapanatag ako. Bakit hindi mo nalang sabihin na hindi kasama ang asawa ko dun sa mga nawawala? Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Hindi ko tauhan ang asawa mo dahil nakikisabay lang siya sa bangka ko, ha? Kung sakali man na siyang nawala, hindi ko siya kargo. Pasahero lang siya. Kasalanan niyo yan kung nawala siya. Bakit ka kasi pumayag na sumama siya kahit na alam mong may bagyo pala? Tanga ka rin kasi. Mukha kayong mga pera. Wag na wag ka nang babalik dito sa bahay ko, ha? Wala akong pakialam sa buhay ninyo. Kung nawala man sa laot ang asawa mo, sumama ka dun sa kanya at yung 8 niyong anak. Magpakalunod kayo sa dagat. Mga buwisit kayong lahat. Masakit ang mga salitang sinabi ni Kuya Raymond. Hindi ko mapigilan na maiyak dahil hindi lang naman ako ang kinutsaan niya, pati na rin ang buong pamilya ko.
Marami kaming anak ng asawa ko, pero ni minsan hindi kami umasa at humingi ng tulong sa kahit na sino. Ang pinapambuhay namin sa kanila ay ang pera na pinaghirapan din namin. Ilang araw akong hindi makatulog. Kung sino-sino rin ang nilalapitan at kinakausap ko. Hanggang sa umuwi na ang bangka na sinasakyan ng asawa ko. Wala siya. Hindi siya kasama sa mga umuwi. At sa isang balita lang sa akin, gumuho ang buhay ko. Isa raw si Roy sa 3 mangingisda na nawala sa laot. Nanghihina ako. Hindi ako makakain ng maayos. Madalas na tulala dahil hindi ko tanggap na wala na ang asawa ko. Hindi ako naniniwala dahil mas naniniwala ako sa pangako ng asawa ko na kahit na anong mangyari ay uuwi siya sa bahay dahil ayaw kong makarinig ng kahit na anong balita. Hindi ko rin kayang sagutin ang itatanong ng mga tao sa akin tungkol sa asawa ko. Dahil baka humagulgol lang ako ng iyak sa harapan nila. Isang araw, habang tulala akong nakaupo at nakatingin sa pinto, tumabi sa akin ang anak ko. Bit-bit ang isang plato ng pagkain. Ma, kumain ka naman. Baka naman magkasakit ka niyan. Ilang araw ka nang hindi kumakain at natutulog. Magpalakas ka rin naman. Hindi naman pwede na wala na nga si tatay, tapos mawala ka rin sa amin, di ba? Hindi namin kaya yun. Anak, tingnan mo nga, baka biglang dumating ang tatay nyo. Ang tabayanan nyo, baka mamaya nagtatawag na yan sa labas. O kaya tingnan nyo ang social media nyo, para naman makita natin kung may nagchat ba sa inyo na nakakita sa tatay nyo. Alam ko naman na pwede niya kayong makontak, di ba? Kabisado niya rin tong number ko. Baka dito siya tumawag. Ma, 1 linggo nang wala si tatay. Hindi na siya babalik sa atin. Kasi nga, wala na siya. Hindi naman nakita ang katawan niya, di ba? May nabalita ba? Wala naman. Baka nasa kabilang isla lang siya. Baka nag-aalala na rin yun sa atin. Hintayin natin ang tatay niyo. Alam ko uuwi yun sa atin. Kawawa naman ang tatay niyo. Paano kung gusto niya rin tayong makausap, pero hindi niya alam kung paano? Tulungan mo na lang ako. Maghanap tayo ng ibang paraan para makita pa natin ang tatay niyo. Yung mga asawa ng 2 nawalang mangingisda, tanggap na nila, Ma. Ang lawak ng dagat. Hindi natin sigurado kung makikita pa natin ang katawan ni tatay. Ilang maglalaot na ba ang nawala sa dagat? Hindi ba? Hindi na rin naman nakita ang katawan nila. Wala na tayong magagawa kung wala na talaga si tatay. Kailangan na lang nating tanggapin. Alam kong mahirap, pero wala na tayong pagpipilian. Kailangan din nating umusad sa buhay, Ma. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan eh. Pati naman kami, hirap kaming tanggapin na bigla na lang mababalitaan na wala na si tatay. Nagulat din kami pero pare-pareho talaga tayong lulubog kung hindi tayo magpapatuloy sa buhay. Lalo na yung mga mas bata ko pang kapatid. Kahit na anong sabihin ng mga anak ko, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong maghintay sa tatay nila. Palagi akong nag-aabang sa labas ng bahay dahil iniisip ko na isang araw makikita ko siyang naglalakad pa uwi sa amin. O kaya, magigising na lang ako na tinatawag niya ang pangalan ko. Masyadong mabilis ang pangyayari kasi hindi pa rin maproseso ng utak ko ang nangyari. Parang iniisip ko pa rin na nasa laot lang siya, tapos bigla siyang uuwi ng bahay. Pero kahit na ilang araw akong maghintay, hindi siya umuuwi. Hanggang sa isang araw, nagpunta ulit ako sa bahay ni na Kuya Raymond para magtanong sa kanya. Hindi pa rin kasi ako naniniwala na nawawala ang asawa ko. Baka sakali na natagpuan nila si Roy sa ibang lugar
O kaya sa susunod na pagbalik ng mga bangka, kasama na nila ang asawa ko pabalik. Mas malakas pa rin ang paniniwala ko na isang araw, magpapakita ulit sa akin si Roy. Sige na, kuya. Baka naman mahanap niyo pa ang asawa ko. Huwag kayong sumuko. Ayoko mawala ng pag-asa na makikita ko pa ulit ang katawan niya. Kayo ang may kakayahan dahil mas marami kayong nakakausap na tao, di ba? Magtanong ka sa kanila. Wala na nga magagawa kapag nawala na ang asawa mo. Sa ganun na nga nangyari. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin may iwasan na may unang mawawala. Bakit hindi mo na lang tanggapin? Sa nauna siyang mamatay. Kung mahal na mahal mo siya, bakit hindi mo na lang siya sundan, di ba? Para naman patahimikin mo na lang din ang buhay ko. Kasi kung hindi ka nagsasawa na balik-balikan ako rito, ako sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Ako pang inuutusan mo? Sa wala na nga siya? Hindi naman tuong unang beses na may nawala sa laot. Bakit niyo kasi pinabiyahe pa rin ang asawa ko kahit na may bagyo na? Nabalitaan ko na dapat pauwi na sila nun pero pinabalik niyo sila sa laot dahil hindi pa nakukuha yung huling payaw. Kung hindi niyo yun ginawa, sana andito pa ang asawa ko. Kung sana mas inisip mo ang buhay ng mga tao mo, sana walang mawawala, di ba? Kaso hindi. Wala kang ibang inintindi kundi yung mga isda. At yung pera na kapalit na mga maibibenta mo. Anong gusto mo? Ako naman ang malulugi kapag hindi nakuha mga isda, ha? Tanga ka kasi. Wala kang alam sa negosyo kaya ganyan ka mag-isip. Hindi mo alam kung anong malulugi sa akin. Palibhasa, hindi mo pa nasubukan maging negosyante. Mangmang ka kasi. Ano bang hinahabol mo sa pagkawala ng asawa mo? Pera? O sige, sandali lang, magbibigay ako ng 3,000 sa'yo nang makabili ka ng pagkain yun ng mga anak mo para hindi ka niyan magngangawa. Siguro kumakalam na yung sikmura nyo kaya akala mo madadala mo ko sa galit mong ganyan. Hindi naman ako natatakot sa'yo, no? Ganun lang ang halaga ng buhay ng asawa ko? Walang kapalit na pera ang buhay ng isang tao! Magkano bang inaakala mo, ha? Mangingisda lang yung asawa mo. Hindi yan malaking tao. Ni wala yung pinag-aralan kaya wala lang sa akin ang buhay niyan. Tingnan mo nga, tuloy lang ang biyahe ng bangka ko. Balik na naman sa dagat, di ba? Ganun lang kasi yun. Hindi ko naman hawak kung nawala siya sa laot Siguro mas maganda kung tanggapin mo na lang na ganun talaga ang buhay. Hindi magkakaroon ng halaga ang kahit na sino. Baka malungkot pa ako kung ang nawala yung tao talaga na may malaki kong pakinabang. Ano ba naman yung bariyang nakukuha ko sa hatian namin ng asawa mo? Buti nga hinayaan ko siyang sumampa sa bangka ko Tapos ngayon nagmagandang loob lang ako? Ako pa pala masama? Hindi nyo man lang alaya ng maayos na padasal yung mga nawala. Hindi man lang kayo nakisimpatya sa pamilya nila. Anong klaseng tao kayo? Ha? Talagang ang pera na ang naging Diyos nyo? Ano bang simpatsya ang gusto mong ibigay ko sa inyo? Sige, sabihin na natin kinain na ng mga isda yung inanod na katawan ng tanga mong asawa. Ano bang magagawa kapag nagdasal kami para sa kanya? Ano ba sa tingin mong kapangyarihan ng dasal, ha? Magkakaroon ba bigla ng himala? Makakahuli ba kami ng maraming isda? Malalaman ba namin kung anong isda ang nakaubo sa katawan ng asawa mo? Hindi naman, di ba? Isa pa, kung magdarasal lang din naman ako, uunahin ko ng ipagdasal ang negosyo ko na magkaroon kami ng maraming huli para naman lahat kami magkaroon ng maraming pera. Nagbibigay na nga ako ng pera sa'yo, ayaw mo naman tanggapin. Kung gusto mo, sige, ibabalik kita doon sa bigasan. Magtrabaho ka doon para may pakain ka sa mga anak mo. Mag-aanak kasi kayo ng marami tapos ngayon gusto niyong ako pa managot sa pagkawala ng asawa mo? Huwag mo nga akong kausapin na parang ako talaga ang may malaking kasalanan dito. Hindi naman ako ang bagyo o alo na humampas sa bangka para mahulog ang asawa mo. Nasiraan pa nga ako ng bangka dahilan sa bagyo, no? Sinisi ko ba kayo? Nanghingi ba ako sa inyo ng pampaayos? Hindi pwedeng ganito lang. Ilalaban ko ang karapatan ng asawa ko. Sisiguraduhin kong makukulong ka sa kapabayaan mo. Hindi lang to para sa asawa ko. Pati na rin dun sa mga mangingisda na nawala at kinalimutan mo na lang basta.
Dahil naniniwala pa rin ako na dapat kang managot! Makukulong? Ako? May pakukulong mo? Ano bang akala mo? Ganun lang kadali ang magkaso sa isang tao, ha? Huwag mo akong pinapatawan, Hilda. Ni wala nga makain ang mga anak mo eh. Ni wala nga bubong ang bahay nyo. May pambabayad ka ba sa abogado? Hindi mo rin ako mapapakulong. Alam mo ba kung bakit? Kasi hahanapan ka ng patunay na trabahador ko ang asawa mo. May patunay ka ba maliban sa mga kwento mo, ha? Pasahero si Roy. Sumasampa siya sa bangka ko nang hindi ko siya tauhan dahil wala naman siyang ID, di ba? Hindi siya registered na mangingisda. Wala siya sa listahan. Kaya wala kang maikakaso sa akin. Wala kang karapatan. Ano, gusto mo maging kakampi yung mga kasama niya sa bangka? Tingin mo ba mas kakampihan kanila kaysa sa akin? Hindi. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang, ha? Mas lalo akong nanginginig sa galit, Lola Telang. Kasi kung makapagsalita siya, parang walang halaga ang isang tao. Ilang beses pa kaming nagkasaagutan, pero iisa lang ang pinaparating niya. Na mas mahalaga ang kikitain niyang pera kesa sa kung sinong tao ang mawawala. Kahit na anong diskusyonan namin, hindi talaga ako manalo sa kanya. Nang makauwi ako sa bahay, wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Naabutan pa ako ng panganay kong anak na kagagaling lang din sa trabaho. Ikinuwento ko sa kanya ang mga napag-usapan namin ni Kuya Raymond. Utal-utal pa akong nagbabahagi sa kanya dahil hindi ko kinakaya ang sama ng loob ko. Sobrang sakit ng dibdib ko. Sobrang bigat. Hindi ko alam kung maiintindihan ba ako ng anak ko dahil alam kong marami din siyang inaalala. Tapos, nabalitaan ko pa na hindi naman dapat mawawala ang tatay niyo. Kung hindi lang naging ganid si Raymond. Mas mahalaga pa sa kanya ang magiging pera niya kaysa sa buhay ng ibang tao. Parang para sa kanya, nabibili lang ng magkano ang buhay ng iba. Sobrang bigat ng dibdib ko. Ma, di ba sabi ko naman sa'yo huwag ka na magpunta ron? Tingnan mo, ikaw lang ang sumama ang loob. Sagad na ang kasamaan ng ugali ng tao na yun. Hindi mo na siya mababago. Kung ano ang paniniwala niya, yun na yun. Wala na rin naman magagawa kung aawayin mo siya. Para saan pa? Babalik ba si tatay? Uunlad ba ang buhay natin? Opo, alam ko bilang panganay sobrang hirap nito. Kasi ako na lang ang lumalaban ngayon. Humahanap lang ako ng katarungan para sa tatay mo. Naniniwala ako na dapat may managot kung totoo man na nawawala siya. Dahil paano ko maililigtas naman sana siya pero iniwan siya ng mga kasama niya. Pwedeng gano'n ang mangyari. O kung may ibang tao na may kinalaman, dapat mabigyan sila ng leksyon. Yun lang naman ang hangad ko, anak. Kung sa batas ka hahanap ng katarungan, wala tayong makakapitan. Kasi totoo naman yung sinabi ng hayop na yun eh, na wala naman tayong patunay na sa kanya nga nagtatrabaho si tatay. Hindi pwedeng iyakan lang ang korte, ma. Hindi uubra doon ang mga paawa mo. Maging totoo na lang tayo. Hirap talaga tanggapin na wala ka ng asawa. Nawala na si tatay. Pero wag mo naman ipagpilitan lahat ng bagay. Hindi po ba kayo naaawa sa sarili nyo? Ginagawa niyong katatawanan kapag nakaharap ka sa kanya? Nung nakaraan, lumuhod ka pa sa kanya. Ni wala naman siyang binigay na kahit ano, di ba? Yung dalawa nga na nawala, mga tauhan niya yun, pero wala rin namang ginawa yung pamilya nila para kasuhan siya, di ba? Nagbigay siya ng pera, tinanggap nila. Kasi yun ang reality ng buhay. Hindi ka mabubuhay sa panahon na to kung palagi ka lang matapang. Kahit na anong sabihin ko, hindi ko pa rin tanggap ang lahat. Hindi ko alam kung paanong nagawa ng asawa ng mga nawala ang tanggapin ng ganun lang ang lahat. Kinausap ko pa sila na tulungan akong magsampa ng kaso pero tumanggi sila dahil ayaw daw nilang madamay sa problema.
Baka mas lalo lang daw maghirap ang buhay nila. Noong tinanggap nila ang pera na bigay ni Raymond, ibig sabihin lang ay tinanggap na rin nila ang pananahimik. Una pa lang daw, noong nagpasya ang mga asawa nila na maging manlalaot, alam na nila ang posibilidad na maaaring isang araw ay mawala sila sa karagatan. Mahirap din para sa kanilang mawala ng asawa, pero hindi na para ipagpilitan pa ang lahat ng bagay. Hindi na rin naman daw nahanap ang katawan ng mga asawa namin, kaya bakit kailangan ko pang ilaban? Hindi ko alam kung bakit walang nakakaintindi sa akin. Maging ang mga anak ko, hindi rin ako maunawaan. Pero masyado pa rin akong matigas, kaya naghintay ako ng halos 4 na oras sa labas ng bahay ni na Kuya Raymond dahil wala ito roon. Naghintay akong bumalik silang pamilya. Pagkakita niya pa lang sa akin, halata agad na masama na ang timpla niya. Ano, hindi ka pa rin ba tapos? Ano bang gusto mo? Sige, bukas sumama ka sa laot, tapos hanapin mo doon ang asawa mo. Kapag hindi mo nakita, magpakalunod ka na rin doon. Baka doon mo siya makita sa ilalim ng dagat. Ikaw na lang ang hindi sumusuko eh. Yung mga asawa ng mga nawala na kasama ng asawa mo, ayun, maayos na sila. Ewan ko sa'yo, parang akala mo yata ganun lang kadali mahanap ang isang tao kapag nawala sa laot eh. Parang awa niyo na. Hanapin niyo naman ang asawa ko. Baka nasa kabilang isla lang siya. Pwede naman yung ganun, di ba? Yung iba nga na nawawala natatagpuan naman sa kabilang isla eh. O kaya minsan napapadpad sa Taiwan. Baka andun lang sila. Bakit kasi tinigil niyo na agad ang paghahanap? 2 buwan na ang nakalipas. Tingin mo ba kung nasa kabilang isla lang siya, hindi siya makakabalik dito, ha? Sana nasa balita na siya. Sana nakapost na mukha niya sa social media, di ba? Ngayon pa ba na ang dali lang din mahanap ng kung sinong tao? Hindi naman siguro pelikula ang buhay mo para malaman na buhay pa pala ang asawa mo matapos niyang mawala sa dagat. Hindi naman yung babalik siya sa inyo kasi nagkaroon siya ng amnesia. Huwag ka na nga maging hibang. Ilang tao na bang nawala ng asawa sa laot, ha? Lahat kayo ganyan ang sinasabi, na baka buhay pa ang asawa nyo pero makalipas naman ng ilang taon, may bago na ulit asawa. Alam mo, bata ka pa naman kung tutuusin eh. Pwede ka pa mag-asawa ulit. Maghanap ka na lang ng bagong lalaki mo, para naman hindi ka kulit ng kulit sa akin. Depende na lang kung gusto mong maging kabit ko. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tingin mo ba makatao yan, ha? Isa pa, ramdam ko na buhay ang asawa ko. Hindi ko naman to mararamdaman kung wala lang, di ba? Hindi lang siya hinahanap, kaya hindi siya matagpuan. Pero kung hahanapin niyo siya, alam kong babalik din siya sa pamilya namin. Hindi ibig sabihin na ramdam mo na buhay siya, buhay pa nga siya. Magtanong ka sa mga tao dyan na nawala ng asawa sa laot. Ano, may isa ba sa kanila na nakakita ng katawan ng asawa nila? Wala naman, di ba? Kung meron, bibihira lang. Pero hindi pa makilala kung yun ba ang asawa nila o hindi. Dati nung nagkaroon din ng bagyo, ilang bangka ba ang lumubog? Ilang mangingisda ang nawala? Meron bang asawa na ganyan katulad mo? Wala naman. Alam mo kung bakit? Dahil alam na nila ang mangyayari sa asawa nila sa oras na pumalaot sila. Kaya ikaw, una pa lang nung pinasama mo ang asawa mo sa laot, alam mong malaki ang chance na mawala siya doon. Kung ganon, sana hindi mo na lang siya pinapunta, di ba? Tanggapin mo na lang. Buti nga mabait pa rin ako dahil tinanggap ko sa trabaho yung pangalawa mong anak. Pangalawang anak? Si Junjun? Oh, sino bang pangalawa mong anak? Ay, ikaw ang kumausap sa mga anak mo. Kung alam ko lang na walang utang na loob ang nanay niya, sana hindi na ako pumayag sa pakiusap niya sa akin. Kayo ng anak mo ang mag-usap. Hindi ko alam na nagtatrabaho ang anak kong yun. At talagang sayo pa. First, hindi ko nakasalanan na hindi mo alam. Baka naman kasi wala kang kwentang ina. Oo, halata naman na wala talaga Kaya ayun, hindi na lang sinabi sa'yo ng anak mo. Hindi ko rin naman siya masisisi.
Dahil kung ganyan lang din naman ang nanay ko, mas gugustuhin ko pang hindi na lang magkaroon ng magulang. Ang anak mo na lang ang kausapin mo dahil siyang may alam ng lahat. Huwag mo ko inaaway dahil yang nilalamon mo sa araw-araw sa akin din galing. Hindi ko alam ang mga sinasabi ni Kuya Raymond dahil ang buong akala ko ay nag-aaral ang anak ko. 21 pa lang siya at malapit nang magtapos sa kolehiyo. Nang umuwi ako sa bahay, doon ko lang nakausap si Junjun. Pinagsabihan ko siya kung bakit siya nanghingi ng tulong sa lalaking dahilan kung bakit nawala ang tatay niya. Pero sinabi niya lang sa akin na wala namang mangyayari sa buhay namin kung magagalit lang siya. Marami silang magkakapatid, kaya kung aasa lang sila sa atin nila, hindi sila mabubuhay. Dahil hindi nila alam kung maaasahan pa ba ako dahil wala akong ibang iniintindi kundi ang magalit dahil lang sa nawala ang asawa ko. Doon ko lang din napagtanto na malaki ang epekto ng pagkawala ng asawa ko pero malaki rin ang epekto ng pagbabago ko sa mga anak ko. Habang sila nagpapatuloy sa buhay, ako naman nanatili sa pagluluksa. Hanggang sa unti-unti ko na lang tinanggap ang nangyari. Kahit nahirap akong paniwalaan na patay na ang asawa ko dahil wala namang nakikitang katawan, nagpatuloy ako sa buhay. Naghanap ako ng trabaho pero wala akong makita. Dahil bukod sa hindi sila tumatanggap ng may edad na, karamihan ng negosyo sa paligid namin ay pag-aari ni Kuya Raymond. Habang tumatagal na wala akong trabaho, lalo lang ding humihirap ang buhay namin. Kaya sa isa pang pagkakataon, nilunok ko ang pride ko para makiusap kay Kuya Raymond na mamasukan sa negosyo niya. Kita mo? Inaaway mo ko tapos sa akin ka rin palalalapit? Ano naman trabaho may bibigay ko sa'yo ha? Hindi ka naman na pwede doon sa bigasan ng asawa ko. Baka mamaya maging malas pa yun dahil sa'yo. Kahit saan na lang, kuya. Marami ka namang negosyo eh. Kulang ang katulong dito sa bahay. Gusto mo ba? Sa bagay, gusto mo yan. Wala ka namang magagawa dahil walang tatanggap sa'yo. Wala ka namang pinag-aralan para magkaroon ng maayos na trabaho, di ba? Basta tandaan mo lang ha, ayoko sa lahat yung hindi sumusunod sa mga utos ko. Ayoko ng tamad. Ayoko ng maraming reklamo. Para lang makabangon ulit, pumayag akong mamasukan sa taong dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Masyadong mahirap ang buhay namin para magmatigas. Bukod sa bata pa ang mga anak ko, ang pang-apat kong anak ay may sakit. Madalas siyang dinadala sa ospital. May tulong man mula sa gobyerno, hindi pa rin yun sapat para sa gamutan niya. Pakiramdam ko, habang namamasukan ako sa bahay ni na Kuya Raymond, nawawala na rin ako ng respeto sa sarili ko. Isang araw, masama ang pakiramdam ko pero kailangan ko pa ring magtrabaho. Hindi ko rin sinasadya na mabasag ang mga plato na hawak ko. Tanga ka talaga! Hindi mo ba alam kung magkano yung mga nabasag mo, ha? Kulang pa ang buhay mo pambili niyan. Kahit magsama-sama pa kayo ng mga anak mo, hindi mababayaran ang halaga niyan. Pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya. Dumulas lang sa kamay ko kasi nahihilo na rin ako. Wala akong gaanong tulog kasi anong oras na ako nakauwi kagabi dahil may pinaayos sa akin yung anak nyo. Kung magre-reklamo ka lang, sana hindi ka na nagtrabaho dito sa amin. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Dahil nakasira ka na naman, wala kang sasahurin. Kuya, wag naman po. Kailangan kong bumili ng vitamins ng anak ko. Wala akong pakialam sa vitamins ng anak mo. Mas mahalaga naman yung mga nasira mong plato kaysa sa buhay ng punyeta mong anak. Sa susunod, ayusin mo yung trabaho mo. Baka kapag ako nainis, mawalang kalalo ng trabaho. Pare-pareho kayo ng mga anak mong tanga. Wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak. Kahit na ilang beses akong humingi ng tawad, hindi niya ako pinakikinggan. Hanggang sa makauwi ako sa bahay, noong sinabi ko yon sa mga anak ko, sila pa ang nagalit sa akin. Lalo na ang panganay ko. Ma,
Para namang mas lalo mong ginagawang kawawa ang sarili mo eh. Bakit naman ganun? Nung nakaraan ang sabi mo, tira-tirang pagkain ang pinakakain sa'yo. Tapos ngayon okay lang sa'yo na hindi ka makasahod? Gets ko naman na mahirap tayo. Mas mahirap pa tayo sa daga. Pero sana kahit konting respeto naman sa sarili, magtira ka. Kailangan ng pamilya natin ng pera. Pera? May naging pera ka ba dyan? Kulang na nga ang pasahod sa'yo dyan eh. Ano ba naman yung 150 a day bayad sa'yo tapos maghapon magdamag kang nagtatrabaho sa kanila? Tapos pag ganyan, wala kang sasahurin? Mas mabuti pang umalis ka na dyan sa trabaho mo. Ginagawa mo mukhang tanga ang sarili mo eh. Sa'yo ko nagagalit. Hindi ka kasi makapag-isip ng maayos. Nawala lang si tatay, parang nawala ka na rin sa sarili mo. Ako yung hirap na hirap sa sitwasyon natin. Hindi porkit kailangan natin ng pera, magpapakaalipin ka sa lalaki na yun. Wala namang natutulong sa buhay natin. Parang pati ikaw nawala na sa amin eh. Nawalan ka na ng direksyon. Baka sa mukha ng anak ko na problemado siya, hindi lang sa pamilya namin, kundi pati sa akin. Aaminin ko naman, Lola Telang, na sa mga sandali na yun, parang ang wala akong direksyon sa buhay. Hindi ko na nga alam noong mga panahon na yon kung totoong buhay pa ba ang nangyayari sa akin. Dahil simula nung nawala ang asawa ko, nawala na rin ako sa sarili ko. Nawalan na ng saysay ang buhay ko. Pero dahil may mga anak ako na ayokong iwan, nagpatuloy ako. Ilang beses na akong sinabihan ng mga anak kong umalis na sa trabaho dahil mas lalo ko lang ding pinapalala ang sitwasyon ko. Pero sadyang matigas ako. Hanggang sa dumating sa punto na nasaktan na ako ni Kuya Raymond. Bobo! Bobo ka, alam mo yon ha? Ang sabi ko sa'yo, kunin mo yung berde kong damit. Yun ang ilagay mo sa bag ko. Tanga ka talagang utusan kahit kailan. Kulay berde ba para sa'yo to, ha? Pati ba namang kulay wala kang alam? Ano nang nangyari sa buhay mo, ha? Siguro stress na sa iyong pamilya mo. Tangina ko magkakaroon lang din naman ako ng kasama sa bahay na tulad mo, mas mabuting mamatay na lang talaga. Kaya siguro yung asawa mo tumalo na lang sa bangka eh, dahil iniisip niyang nakakasawang magkaroon ng asawa na gaya mo. Kung kinain man siya ng mga isda sa laot, baka mas masaya pa yun kaysa magtiis na magkaroon ng asawa na kasing bobo mong hayop ka. Nanggigigil ako sa kabobohan mo. Nanginginig tong kamao ko. Pasensya ka na talaga, kuya. Hindi ko napansin na iba yung nakuha ko eh. Huwag mo naman na sanang banggitin ang asawa ko. Matagal na siyang wala. Pinipilit ko na nga lang maging abala sa buhay para hindi ko maalala. Paanong hindi ko ipapaalala sa'yo? Palagi mo akong ginagalit. Ewan ko ba, buti na lang nawala yung asawa mo sa laot. Naiwas siya sa buhay na meron kayo ngayon. Nakakagigil ang katangahan mong buwisit ka. Lumayas ka nga sa harapan ko. Huwag na huwag ka nang babalik dito sa bahay ko. Siguro naman po, pwede ako magkamali dahil tao lang naman din ako. Wala akong pakialam sa'yo. Alam mo naman una pa lang na ayoko sa lahat ay yung taong tanga, di ba? Gusto ko kapag sinabi ko, yun agad ang masusunod. Wala akong panahon magpasensya. Tandaan mo, hindi naman kayo makakakain ng pamilya mo kung hindi dahil sa sahod mo sa akin. Sana mga timawa pa rin kayo. Mga patay gutom kayo. Lumayas ka nga sa harapan ko at naiirita ako sa'yo. Huwag na huwag ka nang babalik dito sa bahay ko, ha? Dahil tanggal ka na sa trabaho. Tuluyan akong natanggal sa trabaho. Habang lumilipas ang mga araw, para na akong nawawala sa sarili. Wala naman akong ibang masisi dahil buhay ko ito. Pero hindi naman ako ganito noong kasama ko pa ang asawa ko. Hindi na rin ako nakakakain ng maayos dahil iniisip ko na yung pinapangkain ko ay pera ng mga anak ko. Sila ang nagpapakahirap at nagsasakripisyo para sa amin. Hanggang sa umabot sa punto na 4 na anak ko ang huminto sa pag-aaral dahil kailangan na rin nilang humanap ng trabaho at paraan kung paano nga ba kami mabubuhay. Hindi rin kami masyadong nakakapag-usap dahil yung 2 kong anak lumuwas ng ibang bayan para doon magtrabaho.
Ang nag-aaral na lang sa ngayon ay yung mga maliliit pa. Minsan, isang umaga, naabutan ako ng anak ko na nakatulala lang sa labas ng bahay. Ang lalim yata ng iniisip mo, Ma. Sorry, nak, ha. Pagpasensyahan niyo na kung ganito ko. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa akin. Gusto ko maghanap ng trabaho. Wala naman akong makita. Bobo kasi ako eh. Tama nga si Kuya Raymond. Baka nga nanawa na rin ng tatay niyong makasama ko. Kaya ayun, iniwan na lang din ako. Siguro, ako talagang may kasalanan ng lahat, ano? Yung pangarap namin ng tatay niyo na buo ang pamilya natin. Eto na, nagkawatak-watak na tayo. Ma, wala kang kasalanan. Isa kung nawala si tatay sa laot, hindi mo naman yun hawak. Ang mali lang dito, hindi ka na makalaya. Parang hanggang ngayon hindi mo pa rin tanggap. Nawalan ka ng asawa, nawalan din kami ng ama. Pero sana naman, wag din kami mawalan ng nanay. Kasi ngayon pa lang ang hirap na, Ma. Kaya sana naman, tanggapin mo na lang kung anong nangyari tapos move on na. Ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay natin eh. Pero wag naman din sana doon sa punto na magmamakaawa ka na naman sa isang tao. Siguro meron dyan ibang trabaho. Kailangan mo lang mag-isip ng maayos. Bumalik ka sa realidad, doon sa wala na talaga si tatay. Hindi doon sa wala kang ibang ginawa kundi maghintay ng himala na uuwi siya isang araw. Kasi wala na siya. Tanggapin na lang natin yun, Ma. Sa totoo lang, alam ko kung anong sinasabi ng anak ko. Hindi ko lang talaga kayang paniwalaan na wala na nga ang asawa ko. Naniniwala kasi ako na hanggat wala akong nakikitang katawan, wala akong dapat paglamayan. Sa paglipas ng mga linggo, wala akong naging trabaho. Pero sabi naman ng mga anak ko, asikasuhin ko na lang daw ang mga kapatid nila habang sila ang magpapadala ng pera sa amin. Lalo na yung mga nasa kabilang bayan. Nagpatuloy ako sa buhay ko. Kahit na mahirap, kailangan ko talagang tanggapin. Hanggang sa nakarinig ako ng isang balita. Yung isang bangka niya lang daw ang nahuli, Ma. Ginagamit pala nilang pang-transaksyon ng drugs. Parang front niya lang daw yun na panglaot yun. Kaya pala ang bilis niya rin yumaman ng sobra dahil dun. Bali ngayon, yung 4 niyang bangka hindi mo na pwedeng pumalaot kasi nga kinumpis ka. Ilang bilyon daw ang halaga ng mga nakuhang drugs sa bangka niya. Grabe, kalat na dyan. Talaga? Paano yun? Ibig sabihin yung bangka na sinakyan ng tatay mo noon, pwedeng doon galing ang drugs? Ginagamit ba? May nabalitaan din ako tungkol dyan. Kwento lang nung anak ng kasama ni tatay na nawala. Bali ang balita raw, kaya raw pala hindi sila agad nakabalik noon dahil may dadaanan silang transaksyon. Hindi naman daw yun alam ng mga mangingisda. Dahil akala nila kung ano lang yun kasi binabagsak lang sa kanila na balot. Nung panahon daw na yun, may pinapakuha si Kuya Raymond tapos pinagbantaan sila na kapag hindi yun nakuha at nalugi ang negosyo niya, lahat daw sila malalagot. Grabing drug dealer pala yun. Kaya pala sobra-sobra ang yaman. Kanino mo naman yan nabalitaan? Baka naman mamaya kuro-kuro lang yan ng mga chismosa. Kalat na yun dito sa atin, Ma. Kasi kaninang madaling araw parang naharang sila ng Coast Guard tapos ayun, tinitiktikan na pala yung bangka niya hanggang sa dun talaga sila mismo nakita. Tinanggi niya pa nga yun, ang sabi niya pa, baka itinanim lang sa bangka niya. Kaso ayun mismong mga mangingisda na niya ang nagsalita. Takot na takot din kasi yung mga yun. Napagsabihan na baka pati sila imadamay kapag pinagtakpan pa nila. Ang dami nagsalita. Galit na galit talaga siya. Ngayon, laman na sila ng chismis dito sa atin. Parang ibabalita din yata yun sa TV. Kaya pala iba yung klase ng yaman niya. Kahit pa sabihin na may bangka siya pang laot, iba pa rin yung buhay niya. Di naman sila ganyang kayaman noon. Noong lumabas ako ng bahay, nagsimula ngang marinig ko ang bulong-bulungan tungkol kay Kuya Raymond. Samot-sari ang mga sinasabi nila. Pero lahat sila ay galit kay Kuya. Sinasabi nila na dapat noon pa man ay nahuli na siya. At sinasabi nila
na kaya naging talamak ang bentahan ng droga sa amin ay dahil na rin sa kanila. Noon kasi, may nahuli na laboratorio ng droga sa isang barko, kaya simula noon, parang naging mahigpit ang bentahan ng droga. Ngayon na siya na ang naglalabas nun, naging talamak na naman kasama ang iba't ibang krimen dulot ng mga taong gumagamit nun. Hindi rin maituro ni Kuya Raymond kung sino ang nagbabagsak ng droga sa kanya dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang pamilya, lalo na ang mga anak niya. Sa mga linggo at buwan na nakalipas, nabalitaan ko na lang na namatay ang panganay na anak ni Kuya Raymond. May sakit daw ito at halos lahat ng pera nila naubos na nila maipagamot lang ang bata, pero wala pa ring nangyari. Kasunod nun ay ang pagbebenta nila ng iba nilang ari-arian para kahit paano ay makabawi sila sa pagkakalugmok. May kaso pa rin na kinakaharap si Kuya Raymond. Minsan pa, napadaan ako sa bahay nila. Nasa labas siya at halata na stress siya dahil nangayayat siya ng sobra. Anong tinitingiti mo sa akin, ha? Ano, masaya ka ba sa nakikita mo sa buhay ko? Malamang masaya ka dahil isa ka sa masamang tao na humihiling ng masama sa kapwa. Napadaan lang ako. Bumili lang naman ako ng tinapay dyan eh. Hindi ko naman alam na lalabas ka ng bahay niyo. Napadaan o sinadya mo talagang dumaan para makita ako? Para pagtawanan ako? Pare-pareho lang kayong mga walang utang na loob. Gusto niyong makita na naghihirap ang buhay ng ibang tao. Mga wala kayong kwenta. Bakit sa amin ka nagagalit? Kami ba nagdesisyon na magkaganyan ang buhay mo? Kung totoo nga na masyado kang gahaman sa pera, kaya wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao, baka tama nga lang yan ang nangyari sa'yo. Ako, nawalan ako ng asawa. Hindi lang ako, pati buhay ng ibang tao dahil sa kagagawan mo. Tapos, sasabihin mo na kami pa ang may problema? Ngayon matapang ka na, ha? May pagmamalaki ka ba sa akin? Tandaan mo, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Kaya ko pa ulit makabawi. At kapag nangyari yun, lahat kayo mananagot sa akin. Nagmalaki ba ako? Kung may maipagmamalaki man ako na wala sa'yo, alam mo kung ano yon? Malinis na konsensya. Wala kang konsensya kasi nilamong ka na ng pera. Pero ngayon, mukhang iniwan ka na rin ng pinagmamalaki mo. Malalang karma na ang tumama sa'yo. Tinanggap ko na ang pagkawala ng asawa ko pero sadyang lahat talaga bibigyan ng hustisya. Hindi ka man nagbayad sa nangyari sa pagkawala ng 3 tao na sumampa sa bangka mo. Langit na ang gumawa ng paraan para singiling ka. Ngayon, wala ka ng takas. Dahil kahit na ikaw pa ang pinakabayaman dito sa lugar natin, wala yan kapag langit na ang naningil sa'yo. Hanggang sa huling hininga mo talagang babawian ka. Hindi na ako naghintay ng sasabihin niya dahil agad na rin akong umalis at umuwi ng bahay. Akala ko hanggang sa ganun lang ang mangyayari sa buhay niya, pero mas malala pa pala. Nasunog ang bahay nila at kalahati ang napinsala. Lahat ng mamahaling gamit na naipundar niya noon, naubos. Wala na rin silang ipon na pera dahil ginagamit nila yon pampagamot sa asawa niya. Noon ko lang dinabalitaan na may cancer ang asawa niya, kaya pala wala na rin yung bigasan nila. Isa sila sa naging malaking usap-usapan sa amin dahil sa biglaan nga nilang pagbagsak. Ang dami rin nilang natanggap na reklamo mula sa mga dati nilang tauhan, mga kasambahay na hindi na nila napapasahod. Hindi ko akalain na sa isang iglap, hihirap sila ng sobra-sobra. Yung isa niyang anak, nabalitaan ko na nagtatrabaho sa isang bar. Dahil yun lang daw ang madaling paraan para kahit na paano makabangon sila. Alam mo, naaawa ako kay Kuya Raymond. Grabe yung nangyari sa buhay niya. Ay, grabe nga ma. Nakita ko siya nung nakaraan. Parang namamali mo siya sa palengke. Lahat talaga ng naipundar nila ubos. Di ba noon sobrang yabang niya, tapos kahit masagi mo lang pamilya niya lalaitin na buong pagkatao mo. Tapos ngayon, yung karma nila talagang sagad.
Nakakakilabot talaga kasi wala pang 1 taon, grabe yung binagsak ng buhay nila. Paano ba naman kasi noon, lagi niyang sinasabi na walang halaga ang buhay ng ibang tao. Dahil para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang pera. Tapos ngayon, kahit na magkano wala nang natira sa kanila. Buti nga kahit na paano may bahay pa rin silang natutuluyan eh. Isa pa yun, Ma. Alam ko mawawala na rin sa kanila yung bahay kasi hindi pa naman pala yun bayad tapos hindi na nila nahuhulugan. Kawawa rin yung asawa niya kasi nga may cancer tapos hindi pa tuloy-tuloy yung gamutan. Wala rin yatang tumutulong sa kanila dahil halos lahat ng tao rito sa atin nakaaway nila. Buti nga yung mga mangingisda na tauhan niya noon, may mga bago nang sinasampahan na bangka ngayon. Tapos noon pala, sobra siya sa hatian. Hindi niya iniisip ang ibang tao. Kaya ayan, ganyan ang nangyari sa buhay niya. Kaya hindi tayo dapat nagiging mapagmataas sa ibang tao. Dahil kung anong pinagyayabang natin, madali lang ding bawiin ng Diyos. Isang hampas niya lang ubos lahat yan. Wala talagang matitira tapos sasabayan pa ng parusa. Tingnan mo na lang si Kuya Raymond. Kung anong niyabang niya noon, siya namang binagsak niya ngayon. Mas maganda talaga na maging mabuting tao dahil ang karma, ibang klase kong maningil. Habang kami ay nagpapatuloy sa buhay, mas lalo namang bumabaon sa kahirapan sina Kuya Raymond. Sa paglipas ng panahon, ang nabalitaan na lang namin ay namatay na ang asawa niya. Tapos, ang isa niyang anak ay hindi na nakaalis sa trabaho niya na pagbebenta ng katawan. Si Kuya Raymond naman, naging palaboy na. Nakakalungkot mang isipin na ganon ang nangyari sa kanya, hindi naman din namin hawak ang kanyang kapalaran. Siguro, kung una pa lang ay naging maayos na siya, naging makatarungan sa mga taong nakapaligid sa kanya, kahit na maghirap siya ay may tutulong pa rin sa kanya. Tunay talaga na may karma. Hindi mo man ito hilingin na mangyari sa isang tao, alam ng langit kung kailan dapat maningil. Ang buhay namin ng mga anak ko naging maayos kahit na paano. Malaki pa rin ang pasasalamat ko na lumaking mababait ang aking mga anak. Nagtutulungan silang magkakapatid. Kahit na hindi ko na nakita ang katawan ng asawa ko o hindi man lang kami nakapagpaalam ng maayos sa isa't isa, alam ko naman na may gabay rin kami. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay nagpapatuloy ako sa buhay kasama ang mga anak namin. Ika nga, ang karma ay isang batas ng buhay na mahirap iwasan. Kung kasamaan ang itinanim, higit na yun din ang aanihin. Minsan, ang mga taong gumagawa ng masama, ang akala nila'y ligtas sila sa balik ng kanilang ginagawa. Sa paglipas ng panahon, nagiging kampante sila dahil tila walang dumarating na kaparusahan. Ngunit ang hindi nila alam, mas matagal na paghahanda, mas mabigat na parusa. Meron ngang kasabihan na ang karma ay parang bagyong tahimik. Hindi mo alam kung kailan darating, pero siguradong sisira sa lahat ng ipinundar mong mali. Bumabalik ang anumang kasalanan mo sa paraang mas doble ang sakit. Tandaan na lamang na ang mabuti ay bumabalik sa mabuti at ang masama ay babalik din sa masama. Huwag mong sayangin ang panahon sa paggawa ng mali dahil may mga mata ang tadhana at ang hustisya ng karma ay dumarating sa tamang oras na hindi mo inaakala. Mahirap talaga tamaan ng karma, mga apo, kaya dapat palaging kabutihan ang itanim dahil sa huli, kabutihan din ang iyong aanihin. Kayo ba, mga apo? May mga tao ba kayong nakilala sa buhay ninyo na sobrang sama at nagkaroon ng malalang karma? Kung gayon, maaari nyo bang ibahagi sa amin at naway may natutunan kayo sa ating bagong kwento? Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Vilma Claude at sa lahat ng mga tagapakinig sa Mindanao. Marian Weaver,
Marilor Guevara at Sanaling Family, Lee Sumayang, G. Rod, Mirna Alfaro, Assorted Love Hurts KSA, Chiki So, Nana, Joy PJ, Lynn May Venteroso, Melanie Braza, Kim Nicole Nolasco, Liza Lynn Tizon, Alma Lipon. Shout out din sa inyo, Teresa Balino, Ann Cherry Santos, Elgin TV Vlog, Wilkes TV, Cherry Sanchez, Wena Joy Robles, Danilo Candido Jr., Gray, Mafia, Margarita Galang, Nika Jean Perez, Josie Calastre, Amara Flor Calastre at Jenny Calastre ng Maspasan, Kalinog, Iloilo. Biyahe ni Mary Motovlog, Dulce Imay, Melody Quito. Salamat sa pakikinig nyo, Teresa Llorca, Girlie Satur at sa Ceiling Department ng Cosmo Malvar, Batangas. Geraldine Narbasa, Marco Nanes, Ate Auring, Faye, Binda, Leslie, Kuya Dennis at Jay ng Amira Boxes Handicrafts, Joanne Akula, Jenny Rose Loba, Joseph Apego, Siti Fatma, Emer DLS, Noor OFW Riyadh, Christine Olasiman, Ann Ganda, Raymark Estrabela, Juvie Cruz, Connie Concepcion, Charmaine Ebon. Shout out sa mga mapagmahal kong apo, Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Irisabela Tuazon, Febe Ranyada, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Ami Pakana, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry Bay Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Milrose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gaminil Francisco at sa kanyang asawang si Dada Neil Francisco, Arvid Shane Hoiberg Channel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig at pagsuporta, mga apo.